DNR dumipensa sa pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue. Giit ng ahensya, mahigpit po ang kanilang pulisiya sa pagbibigay ng tree cutting permit. Aba, si Erlo Bringas magbabalita. Erlo, banatan mo! Binakbakan kamakailan sa social media ng mga kritiko ng DNR ang kanilang naging desisyon dahil sa naging pagpuputol ng puno nga dito sa kahabaan ng Quirino Avenue. Pero sa kabila niyan ay tiniyak ng DNR na mas mahigpit pa rin ang kanilang gagawin sa pag-i-issue ng tree cutting permit lalo na sa mga ganitong mga proyekto. Dumipensa kayo ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga batiko sa social media, lalo na ng mga grupo dahil sa ginawang pagpuputol nila ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila nitong nakaraang araw. Ayon kay DNR Acting Secretary Juan Miguel Cuna, may permiso at pinag-aralang mabuti ang naging pagpuputol ng puno sa lugar, taliwas sa pahayag ng karamihan na hindi pinag-isipan ng pagpuputol ng puno sa kahabaan ng kalsada. Merong mga pagkakataon na may mga proposed projects na tatagos sa isang malaking forest area. There have been instances po na dinenay po namin, hindi kami papayag. So, maingat po kami. Hindi kami papayag kahit na may magalit na kung sino na nangyayari. Pero hindi kami papayag dahil wala kaming may sasagot sa tao pagka sobrang daming puputulin na hindi naman sa aming palagay talagang necessary yung gawin yun. Yan lamang ito sa mga puno na nakatayo dito sa bahagi ng Quirino Avenue na nagsisilbi ng silungan lalo na dito sa ating kinatatayuan. Pero ngayon, makita nyo sa aking likuran mula doon sa kanto ng Ross Boulevard hanggang dito sa dulo, halos wala lang tumatambay lalo na dito sa kinalalagyan na dating maraming tao kapag ganitong mga oras. Sa ngayon, nagawa na ng ahensya ang earth ball at may 27 ng puno ang na-earth ball mula sa 74 na natukoy na bubunutin. Kabilang naman sa natukoy ng DNR na paglilipatan ng mga punong bubunutin ay ang Intramuros, the Hidden Garden at ang bahagi ng Philippine Center Island. Doon rin pinag-aaralan po kung anong mga puno ang pwedeng i-earth ball. Yung mga experts natin, the foresters, they determine if ang earth balling po, para lang sa kaalaman ng lahat, ito yung transplant in another area. So there's a method on how you will remove a tree from a particular area and then look for a site that is suitable for it to be transplanted to that area. Pero para sa mga residenteng halos naging bahagi na ng kanilang buhay ang mga puno sa lugar tulad ni Aling Rowena, hindi sila sang-ayon sa ginawang pagputol ng mga puno. Ginawa na lang daw sana ng paraan para hindi na ito pinutol pa kahit patuloy ang pagtatayo ng Salex project sa lugar. Talagang nakakalungkot. Sabi ko, bakit pinutol? Ang tagal-tagal na ng mga puno. At saka, ang ano ko noon, mainit na yun sa ano natin. Mainit na wala nang masisilungan yung mga, kasi minsan yung mga sumasakay na nakikita ko, pag sumisilong sila doon pag mainit talaga yung araw. Malaki talagang tulong ang inaano nga namin. Halimbawa umulan, bumagyo ng mangsangga din yung punong yan sa Ngayon wala nang haharang sa ng hangin, sa lakas ng hangin. Sa kabila niya, ninihayag naman ng ahensya na handa sila sa pagrebisa ng batas patungkol sa pagbibigay ng tree cutting permits. Sasalain na nila ng maigi ng ahensya kung nararapat na ang pagpuputol ng puno sa isang lugar o hindi. So we continue to work on increasing our forest cover po, and we will continue to review our policy also. Sa kabila ng kinahaharap nilang batikos, handa naman daw ang DNR na reviewin ang mga pulisiya at mataas sa ilalim ng pag-issue ng tree cutting permit hanggat maaari daw. Ayaw na raw sana nilang magkaroon pa ng mga puputuling puno, lalo na kung may mga proyekto anumang itatayo sa isang lugar. Erlo Bringas para sa 100% Balita.